Sa laro ng paghihigante, sino ang unang sisisid sa tukso? Si Rachel Guillermo ay may perpektong buhay, respetadong pamilya, karangyaan at isang kasintahang inakala niyang magmamahal sa kanya magpakailanman. Ngunit sa isang iglap na walang lahat, nang mahuli niya itong nagtataksil kasama si Gwen. Nang muling mag-cruise ang landas nila, nakita niya si Gwen na masaya sa piling ng bago nitong nobyo, si Austin Villarde. Gwapo, matipuno at tila hindi matitinag ang katapatan. Dito nabuo ang isang madilim na balak. Kung sinira ni Gwen ang buhay niya, sisirain din niya ang kaligayahan nito sa pamamagitan ng pag-agaw sa binata. Ngunit di madaling guluhin ng isang lalaking tulad ni Austin. Mailap, suplado at tila may pader ang puso laban sa tukso. Hanggang kailan kayang panindigan ni Austin ang loyalty sa gitna na nakatutuksong laro? At ano ang mangyayari kung ang balak na paghihigante ni Rachel ay unti-unting magiging totoong pag-ibig? Isang kwento ng galit, tukso at pag-ibig na tatatak sa inyong puso. Kaya, sabay-sabay pumuli tayong makinig sa aking munting kwento. Enjoy listening po. Rachel's POV. Nakaharap si Rachel Guillermo sa malaking salamin ng kanyang kwarto habang inaayos ang kwintas na gawa sa purong pilak. Maayos lahat sa kanyang buhay o kamakailan lamang, yon ang paniniwala ng lahat. Nanggaling siya sa pamilyang kilala sa lipunan, may matagumpay na negosyo at may reputasyong hindi kayang buwagin ng kahit sinong chismis. Ngunit sa likod ng maayos na pabalat na yon ay may malalim na sugat na hindi pa rin naghihilom. 4 na buwan na ang nakakaraan nang gumuho ang kanyang mundo. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay nasa piling na ng ibang babae. Hindi lang basta ibang babae, si Gwen Santos. A woman who was once seen by society as someone incapable of hurting anyone. Ngunit sa likod na inosenteng mukha, naroon ang isang taksil. Ang pinakamasakit sa lahat, wala ni isang paghingi ng tawad na nanggaling kay Gwen. Tumingin lang to sa kanya ng may malamig ng ngiti bago tuluyang sumama sa kanyang dating nobyo. Ang sakit ay nag-iwan ng lamat na hindi nabura ng panahon. Sa halip maghilom, ang lamat na yun naging isang matinding galit na nagpalaki sa apoy ng paghihiganti sa kanyang puso. Rachel, iha, nakanda ng sasakyan. Tawag ng kanyang ina mula sa may hagdanan. Huwag kang magpapatanghali sa kaarawan ni Don Mariano. Halos lahat ng kilalang tao ay naroroon. Pababa na po, Mommy. Tugon niya sa malamig na boses. Kinuha niya ang kanyang red clutch bag at muling tiningnan ang sarili sa salamin. Ang kanyang kulay itim na gown na nakakapit sa kanyang magandang hubog ng katawan ay tila isang baluti. Ngayong gabi, hindi siya ang biktimang nasaktan. Siya ang babaeng handang kumuha ng kung anong nararapat sa kanya, ang hostisya sa sarili niyang paraan. Maya-maya nakarating sila sa venue ng event. Pinalilibutan ng paligid ng mga kumikislap na ilaw at tunog ng classical music. Maraming taong nakasuot ng formal na kasunduan, nag-uusap habang may hawak na baso ng champagne. Sanay siya sa mga ganitong pagtitipon, ngunit sa pagkakataong to may iba siyang pakay. Nais niyang lumipas ang gabi ng tahimik hanggang sa mahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na kislap ng tawa. Sa kabilang bahagi ng bulwagan malapit sa buffet table, nakatayo si Gwen. Kaagad kumistap ang galit sa mata niya. Mukhang masayang-masaya ang babae. Nakasandal ito sa braso ng isang lalaking hindi pa niya kailanman nakikita sa mga formal na pagtitipon. Matangkad ang lalaki, may malapad na balikat at ang mga matay may kaakit-akit na tingin. Bawat kilos nito ay puno ng karisma at dignidad. Sinong lalaking kasama ni Gwen? Tanong niya sa isang kakilalang businesswoman na nakatayo sa kanyang tabi. Tumingin ang babae sa tinuturo niya. Si Austin Villarde. Siya ang bagong CEO ng Villarde Logistics. Kakauwi niya mula sa ibang bansa noong nakaraang buwan. Balita ko napakatapat niyan at napakadisiplinado. Ewan ko ba kung paano nakuha ni Gwen ang isang tulad niya? Austin Villarde. Ulit niya sa pangalan nito. Napatingin siya kay Gwen na kasalukuyang tumatawa habang nakahawak sa balikat ng lalaki. Ang babaeng sumira sa buhay niya patuloy na nabubuhay ng masaya na tila walang anumang kasalanang ginawa. Isang madilim na ideya ang isang unti-unting nabubuo sa isip niya. Kung sinira ni Gwen ang kanyang pag-ibig, bakit di niya gawin ang mas malala pa rito? Sinira niya ang relasyon ng dalawa, aagawin niya si Austin.
Tinitigan niya ang lalaki, mailap ang mukha nito at tila hindi madaling maakit. Nagsimula ng tumibok ng mabilis ang puso niya, hindi dahil sa kaba kundi dahil sa pananabik sa simula ng kanyang paghihiganti. Matapos ang gabi ng party, hindi na mawala sa isip ni Rachel ang mukha ni Austin. Nagpasya siyang alamin ang lahat tungkol sa lalaki. Gamit ang kanyang mga koneksyon, nalaman niya ang araw-araw na routine nito, ang opisina nito, ang paborito nitong gym, at ang simpleng coffee shop na pinupuntahan nito tuwing umaga bago pumasok sa trabaho. Isang umaga, habang maliwanag ang sikat ng araw sa labas, pumasok siya sa maliit na coffee shop kung saan nakaupo si Austin sa isang sulok. May hawak na tablet at nagbabasa ng mga ulat sa negosyo. Walang ibang tao sa katabing mesa. Ito na ang kanyang pagkakataon. Naglakad siya ng may tiwala sa sarili. Sa halip maupo agad, dumaan siya sa harap ng mesa ng lalaki at sinadyang maipatong ang kanyang handbag sa gilid ng mesa nito upang makagawa ng dahilan para magkausap sila. Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Maamo at kaakit-akit na wika niya habang nakatingin ang diretso sa mga mata nito. Inangat ni Austin ang kanyang tingin mula sa tablet. Walang bakas ng pagkamangha o pagkagulat sa kanyang mukha habang tinititigan ang magandang dalaga sa kanyang harap. Ayos lang, maikling tugon ni Austin sa mababang boses. Agad nitong binalik ang pansin sa ginagawa at tila walang balak na ipagpatuloy ang usapan. Bahagyang nagulat si Rachel sa naging tugon ng lalaki. Karaniway gumagawa ng paraan ng mga lalaki upang makipag-usap sa kanya, ngunit ito ay tila bato na walang nararamdaman. Hindi siya sumuko, umupo siya sa katabing mesa at muling nagsalita. Ikaw si Austin, tama? Nakita kita ng birthday party ni Don Mariano. Kita niyang napatigil si Austin sa pagpindot sa tablet. Humarap to sa kanya na may seryosong ekspresyon. Oo, at ikaw si Rachel Guillermo. Ngumiti siyang bigla, inaakalang gumagana na ang kanyang alindog. Kilala mo pala ako? Kilala kita dahil kaibigan ka ng pamilya ng girlfriend ko. Direktang sagot ni Austin. At alam ko rin kung anong nangyari sa inyo ng dati mong kasintahan dahil sa sinabing yun ng lalaki, kaagad napawi ang ngiti niya. Naramdaman niya ang kaunting kurot sa kanyang puso, ngunit agad niya itong pinalitan ng matigas na tindig. Kung ganon, alam mo rin kung anong uri ng babae ang kasama mo ngayon? Hindi ako interesado sa mga kwento ng nakaraan, Miss Guillermo. Ang mahalaga sa akin ay ang kasalukuyan. At sa kasalukuyan, hindi ko gustong may nakikialam sa personal kong buhay. Tumayo si Austin. Kinuha ang kanyang kape at mga gamit at naglakad palabas ng coffee shop nang di man lang muling lumingon. Naiwan siyang nakatayo. Ang galit sa kanyang puso mas lalong tumindi. Di lang basta paghihigante kay Gwen ang pakay niya ngayon. Nais din niyang patunayan sa lalaking yon na kayang-kaya niyang ibagsak anumang haligi na itiniyo nito. Matapos ang insidente sa coffee shop, hindi nagpatalo si Rachel. Alam niya, kapag masyado siyang naging agresibo, mas lalo lang lalayo si Austin. Kailangan niya na mas matalinong hakbang. Nalaman niya na ang kumpanya ng binata ay naghahanap ng bagong supplier ng mga luxury materials para sa kanilang bagong proyekto. Ang kumpanya ng pamilya niya ang pinakamalaking importer ng gamit na ito sa bansa. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang vice president ng kumpanya upang mag-ayos sa isang opisyal na meeting sa pagitan ng dalawang kumpanya. Sa loob ng malaking conference room ng Villarde Logistics, nakaupo si Austin sa dulo ng mahabang mesa. Kasama nito ang kanyang mga executive. Nang makapasok siya kasama ng kanyang team, nakita niya ang bahagyang pagtaas ng kilay ng lalaki. Good morning, Mr. Villarde. Malamig ngunit profesional na bati niya. Miss Guillermo, bati ni Austin habang nakatayo at nakikipagkamay. Nang magdikit ang kanilang mga palad, naramdaman niya ang init ng kamay ni Austin. Mahigpit ang hawak nito, ngunit mabilis ding bumitaw na tila ba ayaw nitong magkaroon ng matagal na contact sa kanya. Nagsimula ang presentation, magaling siyang magsalita, kabisado niya bawat detalye ng negosyo. Sa bawat paliwanag niya, napapatingin siya sa binata. Nakikinig to ng mabuti, ngunit nananatiling walang emosyon ng mukha. Nang matapos ang meeting, naglabasan ng iba pang mga empleyado. Nag-iwan siya ng ilang papeles sa mesa upang magkaroon ng dahilan na maiwan. Maganda ang alok ng kumpanya ninyo, Miss Guillermo. Wika nito habang inaayos sa mga papel. Makikipag-ugnayan ang sekretary ko sa inyo para sa kontrata. Ganyan ka ba kapormal kahit tayong dalawa na lang? Tanong niya habang dahan-dahang lumalapit sa mesa nito.
Tumingin si Austin sa kanya. Negosyo ang pinunta natin dito. Walang dahilan para maging personal. Nilapit niya ang kanyang sarili dito. Sigurado ka ba? O natatakot ka lang na baka magbago ang pagtingin mo sa akin? Hindi ako natatakot, Miss Rachel. Pero hindi ako matutokso sa isang larong alam kong galit lang ang nagpapatakbo. Napatigil siyang bigla. Paano nalaman ng lalaking to ang kanyang tunay na motibo? Kilala ko ang mga taong tulad mo. Ginagawa mo to para gumanti kay Gwen? Pero nagkakamali ka kung akala mo magagamit mo ko sa laro mo. Lumakad si Austin patungo sa pintuan at binuksan ito. Magandang araw, Miss Guillermo. Naiwan siya sa loob ng silid habang nanginginig ang mga kamay sa inis. Hindi niya inaasahan na magiging ganon katalas ang pakiramdam ni Austin. Ngunit sa halip na sumuko, lalong nag-alab ang kanyang kagustuhan na makuha ang binata. Nang matapos ang meeting sa kumpanya ni Austin, hindi makatulog ng maayos si Rachel. Ang mga huling salita ng lalaki ay tila paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isip. Masyadong matalas si Austin Villarde, hindi tutulad na ibang mga lalaking nakatagpo niya na madaling madaig na magagandang ngiti at konting lambing. Ngunit kung inakala nitong madali lang siyang susuko, nagkakamali ito ng akala. Ang pagiging mailap at matalino ni Austin ay mas lalo lamang nagpainit sa kanyang kagustuhan na ibagsak ito at agawin mula kay Gwen. Kailangan niya ng bagong strategy. Kung hindi epektibo ang direktang paglapit sa negosyo, gagamitin niya ang lipunang pareho nilang ginagalawan. Isang gabi, ginanap ang isang eksklusibong art auction sa isang kilalang art gallery sa BGC. Dumalo ang matataas na tao, mga negosyante, diplomats at kilalang kolektor ng sining. Naroon siya kasama na ilang mga kaibigan sa negosyo. Nang dumaan ang kanyang paningin sa sulok ng gallery, nakita niya ang pamilyar at matipuno at matangkad na tindig. Naroon si Austin, nakatingin sa malaking painting, at sa pagkakataong to wala si Gwen sa tabi nito. Kumuha siya ng isang baso ng champagne mula sa waiter, dahan-dahang naglakad patungo sa kinaroroonan ng binata. Sinadya niyang tumayo sa tabi nito at tumingin din sa painting na tinititigan nito. Isang abstract painting na dominado ng mga kulay na itim at pula. Isang obra na nagpapakita ng nabana ng emosyon at kontrol, wika niya habang nakatingin sa painting at hindi nililingon ang binata. Masyadong madilim pero may lalim. Narinig niya ang bahagyang pagbuntong hininga nito. Dahan-dahan inilipat ng lalaki ang tingin sa kanya. Hindi ko alam na interesado ka pala sa sining, Miss Guillermo. Malamig na wika ni Austin bago muling tumingin sa painting. Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin, Austin? Pabulong ngunit kaakit-akit na sagot niya. Humarap siya sa lalaki at sinandal ang isang siko sa gilid ng divider panel. At saka masyado kang formal. Walang mga kamera o mamamahayag dito. Pwede mo naman akong tawaging Rachel. Muli, tumingin si Austin sa kanya. Binaba ang hawak na baso sa malapit na mesa. Iniiwasan ko lang na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Bilang isang taong may commitment, kailangan ko maging maingat sa mga taong lumalapit sa atin, lalo na ang mga nakatagong pakay. Bahagya siyang natawa sa sinabi nito. Nakatagong pakay? Inamin ko na sa'yo ang pakay ko, Austin. Hindi ako nagtatago. Ang tanong lang naman ay kung hanggang kailan ka magmamatigas, hanggang sa ma-realize mong nag-aaksaya ka na lang ng panahon. Mabilis at direktang tugon ni Austin, hindi siya natinag. Tinitigan niya ang gwapong mukha ng lalaki, ang matalas nitong panga, ang matangos na ilong at ang mga labi na tila ba napakahirap mapangiti. Tingnan natin, hamon niya rito. Lumapit pa siya na isang hakbang. Sapat upang maamoy nito ang kanyang pabango. Walang pader na hindi nagigiba, Austin. Lalo na ako ang nakatayo sa labas, handang gawin ang lahat. Tinitigan siya nito ng ilang segundo. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang bahagyang pagkurap ng mga mata ng lalaki. Bago to muling bumalik sa karaniwang walang emosyong mukha. Excuse me, Miss Guillermo? May kailangan pa akong kausapin na kliyente. Malamig na sabi niya rito. Tumango ito ng bahagya bilang paggalang at mabilis na tumalikod upang lumayo. Naiwan siya nakatayo sa harap ng painting. Napahawak siya sa kanyang baso at napangiti ng mabilis. Naramdaman niya ang bahagyang pag-atras ng lalaki. Hindi man to tuluyang bumigay, alam niya na hindi siya tuluyang baliwala sa binata.
Isang linggo ang nakalipas matapos na eksena sa art gallery, di na muling nagpakita si Rachel kay Austin nang walang malinaw na dahilan. Alam niya kapag masyadong sunod-sunod ang kanyang pagpaparamdam, baka tuluyang maging mailap ang binata. Ang totoong mangangaso marunong maghintay ng tamang pagkakataon at ang pagkakataong yon ay dumating sa anyo ng taunang Philippine Luxury Trade and Commerce Summit, isang 3 araw na conference. Bilang kinatawan ng Guillermo Group of Companies, siya ang napiling maging isa sa mga guest speakers para sa panel discussion ukol sa sustainable luxury supply chains. Samantala, ang Velarde Logistics naman ang isa sa mga pangunahing sponsor ng kaganapan. Nang umagang iyon, puno ng mga negosyante, mamumuhunan at mga mamamahayag ang malawak na hall. Nang umakyat niya sa entablado para sa kanyang talumpati, agad nahagip ng kanyang paningin si Austin na nakaupo sa unang hanay ng mga VIP guests. Habang nagsasalita siya tungkol sa kalakaran ng negosyo, mariin niyang pinapanatili ang kanyang kumpiyansa. May mga pagkakataon na nagtatama ang kanilang mga mata at napapansin niyang hindi naalis ng lalaki ang tingin sa kanya. Sa kabila ng pagiging malamig nito, malinaw na nakuha niya ang buong atensyon ni Austin sa larangan ng professionalism. Matapos ang talumpati, nagpalakpakan ng lahat. Bumaba siya mula sa entablado at agad na pinalibutan ng ilang mamamahayag at business executives upang magtanong. Miss Guillermo, napakahusay ng inyong presentation. May chance bang magkaroon ng exclusive partnership ang Guillermo Group at Velarde Logistics para sa susunod na quarter? Tanong ng isang reporter mula sa isang kilalang business magazine. Bago pa man siya makasagot, lumapit si Austin. Hawak ang ilang mga dokumento at may kasamang 2 senior advisors. Ang Velarde Logistics palaging bukas sa mga kasosyo na may kaparehong mataas na pamantayan sa serbisyo. Formal na sagot nito para si reporter habang dahan-dahang nakatingin sa kanya. At ang Guillermo Group ay isa sa mga nangunguna sa larangang iyon. Napangiti siya ng bahagya. Magaling makipaglaro si Austin sa harap ng media. Nang makaalis sa mga reporters, naiwan ang 2 sa isang sulok ng VIP lounge, malayo sa ingay ng karamihan. May mga nakahandang cocktail tables at soft piano music na nagmumula sa mga speakers sa paligid. Di ko akalaing bibigyan mo ko ng magandang papuri sa harap ng media, Mr. Velarde. Wika niya habang naglalakad sila patungo sa labas ng venue. Nakatayo siya ngayon sa malawak na terrace, nakatanaw sa skyline ng syudad. Pumupuri ako batay sa kakayahan, Miss Rachel. Magaling ang presentation mo. Professionalism deserves recognition. Walang kinalaman ang personal mong mga balak doon. Huminto siya sa tabi ng balustre at tumarap kay Austin. Talaga lang ha? Akala ko kasi nagsisimula kang makakita ng magandang dahilan para makatrabaho ko ng mas madalas. Huwag mong paghaluin ang negosyo at ang pangsarili mong galit, Rachel. Mahusay ka sa ginagawa mo. Huwag mong sirain ang reputasyon mo dahil lang sa kagustuhan mong makaganti kay Gwen. Bahagya siyang natigilan sa narinig. Naroon ang pag-aalala sa boses ni Austin. Kahit pa sinusubukan nitong itago yon sa ilalim ng formal na pananalita. Bakit, Austin? Nag-aalala ka ba para sa akin? O natatakot ka na baka unti-unti mo nang nakikita na mas karapat-dapat ako sa pwesto sa tabi mo kaysa sa babaeng kinakasama mo ngayon? Tinitigan siya ng binata. Sa pagkakataong to, hindi to lumayo. Nanatili tong nakatayo sa kanyang pwesto. Si Gwen ang kasama ko ngayon at hanggat kami pa, wala kang lugar sa buhay ko maliban sa pagiging isang business partner. Hanggat kayo pa. Inulit niya ang mga salita ng may matapang ng ngiti. Ibig sabihin may hangganan. Bago pa makasagot si Austin, narinig nila ang mga hakbang mula sa pinto ng terrace. Boses yun ni Gwen na tila hinahanap ang kanyang nobyo. Austin, honey, narito ka lang pala. Napahinto si Gwen sa pagsasalita na makita niyang nakatayo si Austin, kasama ni Rachel sa garden. Nagtagpo ang tayo nila ni Gwen. Ang galit sa puso niya muling nag-alab. Ngunit sa oras na to, nakataas ang kanyang noo at may taglay na tagumpay sa kanyang mga mata. Nanatiling nakatayo si Gwen sa may bukana ng terrace. Ang kulay rosas itong dress na pilit nagpapakita ng pagiging inosente ay tila walang epekto sa tensyon na agad na nabuo sa hangin. Naningkit ang mga mata nito habang nakatingin sa kanilang dalawa. Rachel? Bakas ang gulat at unti-unting paglitaw ng inis sa boses ni Gwen.
Anong ginagawa mo dito? At bakit mo kasama si Austin? Mabilis siyang nagpalit ng ekspresyon. Ang matapang at nakakatuksong ngiti sa kanyang labi na balita na seryosong ekspresyon. Negosyo, Gwen? Kaswal na sagot niya habang inaayos ang pagkakalagay ng kanyang pearl earrings. Ang Guillermo Group at Belarda Logistics ay may ginagawang talakayan ukol sa aming susunod na proyekto. Nagkataon lang na ginamit ang summit dito. Bakit? May problema ba? Tumingin si Gwen kay Austin, tila naghahanap ng kakampi o paliwanag mula sa nobyo. Austin, honey, bakit hindi mo sinabi sa akin na kausap mo pala siya? Alam mo naman kung ano nangyari sa amin noon, di ba? Nanatiling kalmado si Austin. Lumakad siya ng bahagya patungo sa kinaroroonan ng nobya. Nandito tayo para sa summit, Gwen. Si Miss Guillermo ay isa sa mga pangunahing speaker at potential business partner ng kumpanya. Walang personal sa pinag-uusapan namin. Pero Austin, pilit na apela ni Gwen at tumahawak sa braso ng lalaki. Tumingin to kay Risha na may halong puot. Hindi mo kilala ang babae niya. Ginagawa lang niya yan para makaganti sa akin. Sinisira niya ang pangalan ko. Isang maikling tawa ang pinakawala ni Rachel. Sinisira ang pangalan mo? Wala akong kailangan sirain dahil ikaw mismo ang gumawa niyan sa sarili mo nung nagtaksil ka. Huwag mong idamay si Austin sa mga insecurity mo. Rachel, tama na. Awat ni Austin sa mababang boses. Humarap ang lalaki sa kanya. Salamat sa oras mo, Miss Guillermo. Ang sekretary ko na lang makikipag-ugnayan sa kumpanya ninyo para sa mga susunod na detalye. Tumango siya ng buo ang kumpiyansa. Dumaan siya sa tabi ni Gwen ng may mataas na tindig. Bago siya tuluyan makalayo, narinig pa niya ang mahinang pakiusap at reklamo ni Gwen kay Austin. At ang seryosong tugon ng lalaki na pilit nagpakalma dito. Sa mga sumunod na araw, hindi niya na kailangan gumawa pa ng malalaking hakbang. Ang binhing itinanim niya sa pagitan ng magkasintahan, nagsimula ng tumubo sa anyo ng duda. Nalaman niya mula sa mga kakilala na madalas na magkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Si Gwen, nasanay na laging makuha ang gusto at paboran ng mga lalaki, nagsimulang maging masyadong selosa sa bawat galaw ni Austin. Madalas itong tumatawag sa opisina ng binata, nagtatanong kung sino mga kasama nito sa meeting at pilit na sumasama kahit sa mga simpleng business dinner. Samantala, si Austin, isang lalaki na nakasentro ang buhay sa disiplina, trabaho at katapatan ay nagsisimula ng mapagod sa walang basag na hinala ng girlfriend. Isang gabi, nagkataong nasa isang eksklusibong bar si Rachel kasama ng kanyang mga kaibigan. Hindi niya inaasahan na makikita niya roon si Austin. Nakaupo ang lalaki sa bar counter, mag-isa, may hawak na baso ng whiskey. Nilapitan niya ito at tumupo sa bakanting upuan. Di ka ba nasasakal sa ginagawa ng nobya mo? Diretsahang tanong niya habang nag-o-order ng maiinom. Lumingon si Austin. Halatang pagod ang mga mata nito mula sa maghapong trabaho. Rachel, maikling bati nito. Akalain mong magkikita na naman tayo dito? Maliit ang mundo, Austin. Ngumiti siya habang kinukuha ang kanyang inumin. Pero seryoso ang tanong ko. Tinitiis mo ba talaga ang ibang babae na walang tiwala sa'yo? Ang katapatan, hindi lang binibigay, Austin. Binibigay din yon sa taong marunong magpahalaga dito. Tinitigan siya ni Austin ng matagal at nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Loyalty isn't conditional, Rachel. Mahinang wika nito bago man ininumin ang natitirang whiskey. Tapat ako dahil yon ang prinsipyo ko. Hindi dahil sa kung paano mag-behave ang kasama ko. Napatitig siya sa binata. May matinding respeto na biglang lumitaw sa kanyang puso. Si Austin na hindi lang basta isang lalaking mayroong matigas na pader. Ito ay isang lalaking may paninindigan at nararamdaman niya na ang kanyang layunin ay hindi na lang basta isang laro ng paghihiganti kay Gwen. Nais niyang maging babaeng karapat-dapat para sa isang lalaking tulad ni Austin. Sa kabilang banda, sa bawat oras na maalala niya ang binata, unti-unti, nababawasan ang puot sa kanyang puso at pinapalitan ito ng isang kakaibang paghanga na hindi niya ginusto, ngunit hindi rin niya magawang pigilan. Hindi natapos ang isang mahabang board meeting niya sa kanilang sub-office. Halos wala ng ibang tao sa gusali nang magpasya siyang umuwi. Ang parking lot sa basement ay tahimik at bahagyang madilim. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan,
Nakaramdam siya ng mabilis na kaba. Napahinto siya nang marinig ang mabilis na mga hakbang mula sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, dalawang lalaking nakasuot ng jacket at may nakatakip na mukha ang mabilis na lumapit sa kanya. "Akin na yung bag mo, huwag kang sisigaw." Marahas na banta ng isa habang hinahawakan ang kanyang braso at pilit na inaagaw ang kanyang shoulder bag. "Bitawan niyo nga ako," sigaw niya habang pumapalag. Pilit niyang nilalayo ang kanyang gamit. Ngunit mas malakas ang dalawang lalaki. Nawalan siya ng balanse at napasandal sa gilid na isang semento na poste. Bago pa man makalapit ang ikalawang lalaki upang hawakan ang kanyang mga kamay, isang mabilis at matipunong braso ang lumitaw mula sa dulong bahagi ng parking lot. "Bitawan niyo siya!" Bago pa man makaporma ang unang lalaki, mabilis na lumapit si Austin at hinawakan ang bisig ng sumalakay kay Rachel. Napasigaw sa sakit ang lalaki at nabitawan ang bag na hawak. Ang ikalawang lalaki ay nagtangkang sumuntok sa kanya, ngunit mabilis na umiwas ang huli at tinulak to ng malakas patungo sa kabilang sasakyan. "Umalis na kayo, bago ko patawagin ang mga security sa itaas?" Galit na utos ni Austin. Mabilis na tumakbo ang dalawa patungo sa exit ng basement at tuluyang nawala. Naiwan siyang hinihingal habang inayos ang kanyang suit jacket. Mabilis siyang humarap kay Rachel na nakasandal pa rin sa poste, bakas ang gulat sa mukha. "Rachel, ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba nila?" Lumapit ito at maingat na hinawakan ang kanyang mga balikat upang siguraduhin wala siyang sugat. "Ayos lang ako. Nagulat lang," mahinang tugon niya. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Yumuko ang binata upang pulutin ang handbag niya na natapon sa semento at inabot ito sa kanya. "Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras at walang kasamang security?" "May tinapos lang akong meeting sa itaas," sagot niya habang pilit na pinapakalma ang sarili. "Ikaw, bakit ka nandito?" "May pinaabot lang akong mga kontrata sa partner client natin sa ikatlong palipag," paliwanag ni Austin. "Hindi safe ang magmaneho ka na nanginginig ang mga kamay mo. Ihahatid na kita." "Austin, hindi na kailangan." "I insist, Rachel." Putol nito sa kanya. "Iniwan natin ang sasakyan mo rito at ipapakuha na lang natin sa driver ninyo bukas. Sasamahan kita." Napatitig siya rito. Ang haligi na dating hindi matagpuan ng lagusan, tila kusa nang nagbukas ng pinto para sa kanya. Hindi dahil sa panunokso o pang-aakit, kundi dahil sa likas sa pagiging protektado at mabuting tao ng binata. At sa gabing yon, habang nakaupo siya sa passenger seat ng sasakyan ni Austin at tahimik silang nagbabiyahe sa gitna ng maliwanag na ilaw ng kalsada, na-realize niya ang isang nakakatakot na katotohanan. Hindi na lang to laro ng paghihiganti. Nahulog na siya sa lalaking pilit niyang ginugulo. Ang tahimik na biyahe pauwi mula sa parking lot ng gabing yon, nag-iwan ng malalim na bakas sa puso ni Rachel. Nakaupo siya ngayon sa kanyang malawak na beranda habang nakatitig sa liwanag ng mga bituin sa kalangitan. Hindi niya na makita si Austin bilang isang kasangkapan para may paghiganti ang sarili kay Gwen. Ang bawat kilos ng binata, ang mabilis nitong pagtatanggol sa kanya, ang mahigpit ngunit maingat na paghawak sa kanyang mga balikat at ang tapat na pag-aalala sa mga mata nito ay patunay na si Austin ay may pusong puro at mataas ang prinsipyo. Nang kasunod na araw, nagpa siya siyang bisitahin ng opisina ng binata sa Velarde Logistics, hindi upang manokso, kundi upang maglaro, kundi upang magpasalamat ng maayos. Nang pumasok siya sa loob ng opisina, nakita niya itong nakaupo sa likod ng malaking glass desk. May mga babasahing kontrata sa harap nito. Inangat ni Austin ang kanyang tingin. "Rachel, maupo ka." Umupo siya sa swivel chair sa harap ng mesa at binaba ang dalang kahak pastry. "Gusto lang kitang pasalamatan sa ginawa mo kagabi. Kung wala ka doon, hindi ko alam kung ano nang nangyari sa akin." Tungkulin ng kahit sinong lalaki ang tumulong sa oras ng panganib. "Rachel?" Mahinahong sagot nito. Iniabot nito ang kahak ng pastry at binuksan yon. "Pero salamat dito. Austin, hihingi rin ako ng paumanhin." Dagdag pa niya habang nakayuko ng bahagya. "Para sa mga nakaraang linggo, sa mga ginawa kong pang-aakit at sa mga intensyon ko."
Tama ka nung sinabi mo na galit lang ang nagpapatakbo sa akin. Ginamit kita para makaganti kay Gwen at maling-mali ako doon. Deserve mong irespeto, hindi ang gamitin ng laro. Napatitig si Austin sa dalaga. Nakita niya sa wakas ang totoong Rachel Guillermo. Hindi isang mapaghangad na kontrabida, kundi isang babaeng nasaktan ng malalim at naghahanap lamang ng katarungan. Dahan-dahan siyang tumango at lumakad patungo sa harap ng kanyang lamesa. Malapit sa kinaroroonan ni Rachel, kailangan lang ng lakas ng loob para umamin sa sariling pagkakamali. Salamat sa pagiging tapat, Rachel. Inangat ni Rachel ang kanyang tingin at nagkatitigan silang dalawa. Pero, Austin, mahinang bulong niya at unti-unting tumayo. Paano kung sabihin ko sa'yo na ngayong hindi na ako naglalaro, mas lalo pa kitang gustong makasama? Rachel, alam mo kung anong sitwasyon ko. Huwag mong gagamitin ang katapatan ko laban sa akin. Hindi ko ginagamit ang katapatan mo, Austin. Nung una gusto kitang gamitin para saktan si Gwen. Gusto kong ipamukha sa kanya ang mga bagay na mahalaga sa kanya, kaya kong kunin. Tulad ng pagkuha niya sa akin, pero nagbago ang lahat. Hindi ko maisip si Gwen kapag nakikita kita. Lumapit siya ng bahagya sa binata. Nakita kita bilang ikaw, Austin. Isang lalaki na may prinsipyo, may dangal at may kakayahan na protektahan ng isang taong walang hinihinging kapalit. At nararamdaman ko ngayon, hindi na yon bahagi ng laro. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Inangat ng binata ang kanyang kamay at dahan-dahang nilagay ang mga daliri sa gilid ng mukha niya upang hawiin ang ilang hebla ng buhok na humaharang sa kanyang mukha. Hindi ako madaling magtiwala, Rachel, at ayoko maging pampalipas oras o kasangkapan lang sa galit ng kahit sino. Hindi ka pampalipas oras, mabilis niyang tugon. Nilagay niya ang kanyang palad sa ibabaw ng kamay ni Austin na nakahawak sa kanyang mukha. Pinapangako ko sa iyo, Austin, totoo to. Bago pa man tuluyang maglapit ang kanilang mga labi, mabilis tumunog ang telepono sa ibabaw ng desk ng binata. Bahagyang napapikit si Austin at binaba ang kanyang kamay mula sa mukha ni Rachel. Huminga siya ng malalim bago humarap sa mesa at pinindot ang button ng speakerphone. Yes, Audrey? Sir Austin, nasa ibaba po si Miss Gwen. Nagpipilit po siyang umakyat sa opisina ninyo. Sinabihan ko po siyang may meeting kayo pero hindi po siya nakikinig. Sagot ng sekretaryo mula sa kabilang linya. Nagkatinginan silang dalawa. Papasukin mo siya. Utos ito bago i-off ang linya. Kailangan natin tapusin ang usapang to, Rachel. Aalis ako. Aniya rito at buo ang kumpiyansa. Hindi siya magpapakita ng pagkabagabag sa harapan ni Gwen. Pero hindi ibig sabihin nun tapos na tayo. Alam mong may nagbago na sa atin ngayong araw, Austin? Tumango ito ng mahina, hindi na may kakaila pa ang katotohanan yon. Maya-maya, pumasok na sa opisina si Gwen. Bakas ang galit at pagdududa sa mukha habang nakatingin sa magkasamang dalawa. Ngunit sa halip magalit o makipag-away, dumaan lang si Rachel sa tabi nito ng may eleganteng ngiti. Para sa kanya, hindi na kailangan na makipag-agawan sa isang laro na nanalo na siya sa puso ng binata. Matapos sa maikling pagtatagpo sa opisina ni Austin, hindi na muling gumawa si Rachel ng anumang mabilis na hakbang. Alam niya ang anumang pilit na paglapit sa pagkakataong to ay baka magdulot lang ng kabaliktaran sa kanyang mga ninanais. Ang mahalaga na iparamdam at naipagtapat niya na kay Austin ang kanyang tunay na nararamdaman. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan upang ilantad ang katotohanan. Habang nasa isang eksklusibong restaurant siya kasama ng kanyang kaibigan at legal counsel na si Sofia. Nakita niya si Gwen sa medyo tago at madilim na bahagi ng restaurant, ngunit hindi si Austin ang kasama nito. Nakaupo si Gwen kaharap pa isang lalaking may katandaan, ngunit mukhang mayaman. Hawak ng lalaking kamay ni Gwen habang ang huli malawak ang pagkakangiti. Sofia, tingnan mo yon. Pabulong na wika niya habang tinuturo ng patago ang kinaroroonan ng dalawa. Tumingin si Sofia sa direksyon ng tinuro niya. OMG, Rachel, si Don Roberto yan. Ang chairman ng RTV Holdings. May asawa yan at kilalang kilala sa business circle. Sigurado ka? Tanong niya at mabilis kinuha ang kanyang telepono. 100%, sagot ni Sofia. Balibilita na naghahanap yan ng mga batang model o socialite para gawing mistress, kapalit ng milyon-milyong puhunan sa mga negosyo.
Nakita niyang may inilalabas sa matandang lalaki na isang kulay itim na box at iniabot kay Gwen. Nang buksan to ni Gwen, isang kumikislap na diamond bracelet ang kumislap sa liwanag. Sinusuot yun ng matanda sa braso ng dalaga bago nito hinagkan ang kamay nito. Mabilis at maingat na kumuha siya ng ilang malilinaw na litrato at maikling video gamit ang kanyang telepono. Hindi niya to ginawa para sa panibagong paghihiganti, kundi para protektahan si Austin. Ano balak mong gawin sa mga litratong yan, Rachel? Tanong ni Sofia nang may pag-aalala. Ipopost mo ba sa social media para sirain si Gwen? Dahan-dahan siyang umiling habang nakatitig sa screen ng kanyang telepono. Hindi, Sofia. Hindi na ako ang dating Rachel na gagamit ng maruming paraan para lang makasakit. Ibibigay ko to kay Austin hindi para magdiwang, kundi para tuluyan na tong makawala sa isang kasinungalingan. Nang gabing yon, kaagad niyang tinawagan ang binata. Austin, kailangan kitang makausap. Bukas ng umaga sa paborito mong coffee shop. Pangako hindi ito tungkol sa akin o sa atin. May kailangan ka lang malaman. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Austin mula sa kabilang linya. Sige Rachel, magkita tayo bukas. Ibinabala niya ang telepono. Nakahanda na siya sa pagsabog ng katotohanan na magpapabago sa buhay nilang lahat. Kinabukasan, nakaupo si Rachel sa isang sulok ng coffee shop habang inaantay ang pagdating ng binata. Sa kanyang handbag nakatago ang mga patunay ng pagtataksil ni Gwen. Ilang minuto lang lumipas, pumasok na si Austin. Dumiretso to sa mesa niya at umupo sa kanyang harap. Rachel, maikling bati nito. Sabi mo, may mahalagang kailangan sabihin? Tumango lang siya dito. Nirabas ang kanyang telepono at inilagay ito sa lamesa. Austin, alam kong di madaling paniwalaan ang mga bagay na sasabihin ko. Kaya gusto ko ikaw mismong makakita. Pinindot niya ang screen. Lumabas doon ng mga malinaw na litrato at maikling video na nakuha niya. Si Gwen, kasama ng kilalang chairman na si Don Roberto, nagtatawanan. Magkahawak ang kamay at ang pagtanggap nito ng mamahaling diamond bracelet kapalit ng di ma-describe na ugnayan. Napatitig si Austin sa screen. Kailan pa to? Hapon ng Miyerkules, sagot niya dito. Inabot niya ang kamay ng binata sa ibabaw ng mesa. Austin, hindi ko to ginawa para ipamukha sa iyong nanalo ko o para saktan ka. Ginawa ko to dahil ayokong isang tulad mo na may mataas na prinsipyo at katapatan patuloy na lolokoy ng isang babaeng hindi marunong magpahalaga sa iyo. Iniangat nito ang tingin sa kanya. Salamat, Rachel. Kinuha nito ang kanyang mga gamit at tumayo. Kailangan ko tong ayusin. Pagdating ni Austin sa kondo ni Gwen, pumasok siya gamit ang sarili niyang duplicate key. Naabutan niya si Gwen sa living room, masayang sinusukat ang bagong diamond bracelet sa harap ng salamin. Honey, napadalaw ka. Masayang bati nito habang lumalapit upang yakapin siya. Ngunit bago pa man makalapit ang dalaga, bahagya niya itong tilulak palayo. Nilabas niya ang kanyang telepono at ipinadala sa chat conversation nila ang mga litratong nakuha ni Rachel. Tumunog ang telepono ni Gwen. Nang tingnan to ni Gwen, mabilis na nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nanginginig ang mga kamay nitong napatingin kay Austin. Austin, honey, magpapaliwanag ako. Maling akala lang yan, kaibigan lang ng pamilya namin si Don Roberto. Tinutulungan niya lang ako sa... Sapat na, Gwen. Putol ni Austin dito. Pinanghawakan ko ang katapatan ko sa'yo dahil naniniwala ko sa prinsipyo ng isang relasyon. Tiniis ko ang mga maling hinala mo, ang pagiging selosa mo at ang kawalan mo ng tiwala dahil inakala kong tapat ka rin sa akin. Austin, pakiusap, huwag mo kong iiwan. Umiiyak na lumapit si Gwen sa kanya. Si Rachel ang may gawa nito, di ba? Sinisira niya tayo. Hindi si Rachel ang sumira sa atin, Gwen. Ikaw mismo ang sumira sa sarili mo at sa relasyong ito. Dahan-dahang inalis niya ang pagkakahawak ni Gwen sa kanya. Tapos na tayo, Gwen. Huwag ka nang magkakamaling dumapit muli sa akin o sa kumpanya ko. Pahayag niya bago tuluyang tumalikod at lumabas. Iniwang umiiyak at nag-iisang babaeng sumira sa sarili nitong kaligayahan. Pinalipas ni Austin ang mga kasunod na araw sa isang pribadong rest house ng pamilya. Malayo sa maingay na buhay ng syudad, malayo sa mga pinag-uusapan na tigit sa lahat, malayo sa mga mata ni Rachel Guillermo. Kasalukuyan siya ngayong nakatayo sa malawak na bakuran, nakatingin sa malayo, sinusubukan ayusin ang sariling isip. Hindi lamang pagtataksil ni Gwen ang nagpapatakbo sa kanyang kalooban.
Mas malaki ang gulo na ibinubunga ng boses at mukha ni Rachel sa kanyang isip. Nang pumasok si Rachel sa kanyang buhay, tinuring niya itong isang tukso, isang magandang panganib na kailangan iwasan upang mapanatili ang kanyang integridad. Ngunit ngayon, na wala nang nagtatali sa kanya kay Gwen, pumasok sa kanyang sistema ang isang nakakatakot na katotohanan. Hindi na lang bastang panunokso ang ginagawa ni Rachel. Ang mga huling sandali nila, ang tapat nitong pag-amin, ang pagpapakumbaba at ang tunay na pag-aalala sa kanyang kapakanan ay tumatak sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. At yon ang kinatatakutan niya. Naguguluhan siya kung may nararamdaman pa ba siya para kay Rachel o bunga lang yon ng panandali ang relief mula sa panloloko ni Gwen o kung ito na ang totoong pag-ibig na matagal niyang iniiwasan. Ayaw niyang gawing panakiputa si Rachel at ayaw rin niyang pumasok sa isang relasyon na nagsimula sa isang laro ng paghihiganti. Kailangan niya munang lumayo upang maging malinis ang kanyang mga desisyon. Samantala, sa kabilang dako, di rin mapakali si Rachel. 3 araw na nakalilipas mula na maganap ang komprontasyon. Komprontasyon sa pagitan ni Austin at Gwen. Nalaman na ng buong business circle ang hiwalay ng dalawa, ngunit mula ng umagang binigay niya ang mga ebidensya kay Austin, hindi na to muling nagparamdam sa kanya. Hindi to tumatawag, hindi to sumasagot sa mga formal na email ng Guillermo Group at ayon sa sekretary nito, nag-file ang binata ng 1 linggong leave of absence. Ano bang inaasahan mo, Rachel? Mahina niyang tanong sa sarili. Inakala mo ba na kapag nalaman niyang totoo, tatakbo agad siya sa'yo? Maya-maya, pumasok si Sofia sa kanyang opisina. May hawak na folder at bakas ang pag-aalala sa mukha. Rachel, may balita ako mula sa executive assistant ni Austin. Naayos na ang mga papeles para sa joint project ng Guillermo Group at Villardo Logistics. Pinirmahan na yun ni Austin bago to umalis patungo rest house nila sa Lobo, Batangas. Napalingon siya rito. Rest house? Oo, doon muna siya naglalagi. Tinitigan siya ng maigi ng kaibigan. Rachel, ayaw mo ba siyang puntahan? Halata namang hindi ka na makakain at makatulog ng dahil sa kanya. Umiling siya rito habang may pait ng ngiti sa kanyang labi. Hindi, Sofia. Nung una ako ang laging nakatutok sa buhay niya. Kulang na lang ang kinin ko siya kahit sobra na tong mailap. Pero ngayon kung pupuntahan ko siya doon, magmumukha na naman akong nanunukso. Ayokong maramdaman ni Austin na ginigipit ko siya. Umupo siya tumingin sa mga nakandang papeles sa kanyang lamesa. Gusto kong patunayan sa kanya na bagong lahat, nirerespeto kong katahimikan niya. Kung babalik siya sa akin, gusto kong nagmula yun sa sarili nitong kagustuhan. Ang katahimikang naghari sa pagitan ni Rachel at Austin sa nakalipas sa 2 linggo ay tila isang mahabang pagsubok sa kanilang mga puso. Natapos ni Austin ang kanyang mga araw ng pagninilay. Ang simoy ng hangin sa kabundukan ay nakatulong upang linawin ang mga gumugulong emosyon sa kanya. Narealize nito na ang takot niyang magamit muli o maging panakipbutas ay wala ng basihan. Ang paglayo ni Rachel, ang hindi nito pagpilit na pumasok sa kanyang personal space sa kabila ng pagkakataon ang naging pinakamalakas na patunay na nagbago na nga ang dalaga. Hindi na to ang babaeng puno ng puot at natutuksong laro. Ito na ang Rachel na marunong maghintay, rumespeto at magmahal ng tapat. Nagpasya si Austin na bumalik sa Maynila. Samantala, sa Bonifacio City, nakaupo si Rachel sa beranda ng kanyang penthouse apartment. Ang liwanag ng mga gusali sa paligid ay nagbibigay ng magandang tanawin, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling tahimik. Hawak niya ang isang maliit na kwaderno kung saan sinusulat niya ang kanyang mga naiisip, mga panghihinayang niya sa mga maling hakbang na ginawa niya nung una at ang pagtanggap na baka tuluyan ng umiwas ang lalaking pinakamamahal niya. Maya-maya, pumasok ang kanyang kaibigan na si Sofia sa beranda. Hindi ka pa rin ba tinatawagan ni Austin? Umiling siya rito. Wala, Sofia, at tingin ko kasalanan ko rin naman. Bakit mo naman sinasabi yan? Ikaw na nga ang nagligtas sa kanya sa panloloko ni Gwen. Puna ng kaibigan. Oo, pero tandaan mo kung paano ako lumapit sa kanya nung una. Lumapit ako kay Austin para lang sirain ang buhay niya at si Gwen. Pinalibutan ko siya ng tukso, ginamit ko ang negosyo at pilit ko siyang ginulo ng mga oras na tahimik ang buhay niya.
Kahit nagbago pa ang nararamdaman ko, hindi ko mabubura ang katotohanang nagsimula ako sa isang napakaruming motibo. Tinatanggap ko na ngayon, Sofia, kung ang magiging kapalit ng mga kasalanan ko ay ang hindi nito pagtanggap sa akin. Tatanggapin ko? Ang mahalaga sa akin ngayon, malaya na si Austin sa taong nanloloko sa kanya. Sapat na sa akin maging ligtas at masaya siya kahit hindi ako ang kasama niya. Yon ang totoong pag-ibig, Rachel. Pabulong na wika ni Sofia. Ang maghangad ng kabubuti ng tao kahit wala ka sa tabi niya. Nang makalabas ang kaibigan upang magpahinga, naiwan na lamang siyang mag-isa. Mariin niyang pinigit ang kanyang mga mata. Matapos ang ilang buwan na puno ng galit, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan sa kanyang sarili. Tinanggap niya ang kanyang mga pagkakamali at nakahanda na siyang humarap sa buhay ng may malinis na puso anuman ang kahantungan ng kanyang pag-ibig para kay Austin. Kinaumagahan, maagang pumasok si Rachel sa kanyang opisina. Bagaman may kaunting lungkot siya, hindi yun naging balakid upang gampanan niya ang kanyang mga tungkulin bilang Vice President. Habang binabasa niya mga ulat ukol sa expansion project ng kumpanya, kumatok ang kanyang sekretarya at marahang pumasok. Ma'am Rachel, nasa conference po si Mr. Austin Velarde. Gusto niya po akong makausap ukol sa final signing ng partnership contract. Napabuntong hininga siya. Upang pakalmahin ang sarili, sige, sabihin mo, pupunta na ako. Inayos niya ang kanyang attire at kinuha ang folder ng kontrata. Habang naglalakad siya sa hallway patungo sa conference room, pinalalahanan niya ang sarili. Magpaka-professional ka, Rachel. Tanggap mo ng lahat. Nang buksan niya ang pinto ng conference room, ay nakatayo ang bintana sa tabi ng malaking salamin ng bintana, nakatanaw sa lungsod. Austin, bati niya habang dahan-dahang lumalapit sa table. Salamat at nakabalik ka na. Inihanda ko na mga kailangan pirmahan para sa proyekto natin. Nilapag niya ang folder sa lamesa. Ngunit hindi yon tinanggihan ni Austin. Sa halip, dahan-dahan na lumapit ang binata sa kanya. Rachel, hindi ako pumunta rito para lang sa kontrata. Kung ganon, para saan? Pumunta ako rito para humingi ng paumanhin? Naglaho ako ng 2 linggo nang walang anumang paliwanag. Iniwan kitang nag-iisip. Kailangan ko lang ng oras para ninawin ang lahat sa sarili ko. Ang mga nangyari kay Gwen, ang mga natutunan ko, at kung ano ang totoong nararamdaman ko. Naiintindihan ko, Austin, at hindi mo kailangan mag-sorry. Ako nga dapat na humingi ng tawad sa'yo. Ang paraan ng pagpasok ko sa buhay mo noong una ay mali. Puno ako ng galit at gustong makaganti. Ginulo ko ang tahimik mong mundo at pinalibutan kita ng tukso. At sa kabila ng lahat ng iyon, Rachel, anang binata habang dahan-dahang inaabot ang kamay niya. Ikaw rin ang nagpalaya sa akin sa isang kasinungalingan. Hindi ako lumayo dahil galit ako sa iyo, Rachel. Lumayo ako dahil gusto kong siguraduhin na kapag humarap akong muli sa iyo, hindi na to dahil sa awa, kung hindi dahil sa galit kay Gwen, at hindi dahil sa panunokso, kung hindi dahil mahal kita. Sa kabilang banda, ang mga salitang binitawan ni Austin sa loob ng conference room ay tila musika sa pandinig ni Rachel. Ang lalaking dating mailap at hindi matagpuan ang lagusan ay kusa nang nagbukas ng kanyang puso para sa kanya. Austin? Mahinang bulong niya habang ang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang tumutulo sa kanyang pisngi. Sigurado ka ba? Dahan-dahan inangat ni Austin ang kanyang kamay upang punasan ang luha sa pisngi niya. 100% sigurado, Rachel. Nagsimula man tayo sa maling paraan, nakahanda akong buuin ang tamang hinaharap kasama ka. Dahan-dahan siyang hinagkan ng binata. At sa tagpong yun, naramdaman nila ang tuluyan pagkawala ng lahat ng sakit, galit at duda na nakatali sa kanilang nakaraan. Ilang buwan ang lumipas, maliwanag at presko ang hapon sa rest house ni Austin kung saan ginaganap ang pakikipagsundo ng Guillermo Group at Velarde Logistics para sa kanilang malaking proyekto. Ang paligid ay napapalamutian ng mga makikinang na ilaw. Ang mga bisita ay ang mga pinaka-malalapit na pamilya, kaibigan at business associates ng dalawa, habang ang mga magulang ni Rachel ay buong pusong tanggap at buong pinagmamalaking nakikipagkwentuhan sa mga magulang ni Austin. Samantala si Gwen naman tuluyan nang nawala
sa lipunang dating ginagalawan nito matapos kumalat ang balita ukol sa ginawa nito. At kailangan itong mga ibang bansa upang simulan ang panibagong buhay malayo sa mga usap-usapan. Nakatayo ngayon si Rachel sa gilid ng infinity pool na nakatanaw sa tahimik na bulubundukin nang naramdaman niya ang isang pamilyar at mainit na yakap mula sa kanyang likuran. Sinandal ni Austin ang mukha nito sa balikat niya. Iniisip mo pa rin ba ang nakaraan? Mahinang tanong nito habang humahagkan sa gilid ng balikat niya. Napangiti siya dito. Hindi na, Austin. Iniisip ko lang kung gaano kalaki ang pinagbago ng buhay ko. Akala ko noon ang paghihiganti lang ang tanging paraan para maging masaya ka ulit, pero mali ako. Ang totoong katarungan pala ay ang palayain ng sarili sa galit at magbukas ng pinto para sa totoong nagmamahal sa'yo. Iniharap siya ni Austin sa kanya. Tinitigan siya ng binata ng may pagmamahal. Nagpapasalamat ako na hindi ka sumuko na gibain ang pader ko. Rachel, wika nito bago inilabas sa isang napakagandang platinum ring na may nakaukit na maliit ngunit kumikislap na diamante. Rachel Guillermo, gusto kong panindigan ng loyalty ko sa'yo para sa natitirang bahagi ng buhay ko. Will you marry me? Napahawak si Rachel sa kanyang dibdib habang ang panibagong luha ng kagalakan ay dahan-dahang pumatak. Yes, Austin. Yes! Masayang sagot niya rito. Sinuot ng binata ang singsing sa daliri niya. Baga, binuhat siya at muling hinagka na matamis sa gitna ng palakpakan ng kanilang mga mahal sa buhay na nakatanaw mula sa hindi kalayuan. Ang dating laro na nagsimula sa tukso, galit at paghihiganti tuluyang nagtapos sa isang wagas at tapat na pag-ibig. Aral ng kwento. Ang tunay na paghilom at kaligayahan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagpapalaya ng puot at pagpiling magmahal ng tapat at may respeto. Hindi kailanman maiwawasto na isang mali ang isa pang mali. Naging masaya lamang si Rachel nang bitawan niyang galit kay Gwen at piniling maging tapat sa kanyang nararamdaman kay Austin na nagpatunay na ang pagpapatawad at pagpapakumbaba ang tunay na nagpapalaya sa puso.